Tingnan mo ulit. Blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Cavite page. God is good all the time. God is good. Ayan, praise the Lord. Glory be to God. Ayan. Salamat sa Panginoon. Yes. Ayan, balik po tayo, balik. Thank you, Jesus. Ayan, may mga technical problems po tayo at maraming nangyayari. Salamat sa Panginoon. At bago po ang lahat, mga kapatid, siyempre, tayo muna ay manalangin at humingi ng paggabay sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Heavenly Father, we thank you. We glorify you and we honor you, O Lord. Salamat po sa mga pagpapala. Sa restoration, Lord, ng internet, Panginoon, at mga technical difficulties, Lord, ay naayos mo na, Panginoon. Sa gawaing ito, Panginoon, ikaw ang maghari, ikaw ang mapuri at mapasalamatan. Salamat, Lord, sa mga pagpapala. At salamat sa mga ginagawa mo pang pagpapala, Panginoon. Nakahanda para sa amin, O Diyos. Salamat po, Panginoong Jesus, at katagumpayan muli sa gawaing ito at sa iyo lamang, Panginoon, kami ay mananangan. Sa iyo lamang kami, Panginoon, ay magtitiwala, Lord, sa mga nangyayari sa aming paligid, Panginoon. Di naman namin alam kung ano ang mga magiging kaganapan, Panginoon, pero ikaw ang nakakaalam. Kaya, Panginoon, inilalagak namin, Panginoon, at pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang lahat. At ikaw, Lord, ang maghari sa aming puso at isipan. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, sa bawat pangyayari na hindi magaganda, Panginoon. Panatagin mo ang aming damdamin, ang aming puso, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, na makapag-focus sa iyo lamang, O Diyos. Maraming salamat, Lord, at bless mo po kami, Panginoon, sa word na ibabahagi, Panginoon, at maintindihan namin, tumubo, lumago, magkaroon ng maraming bunga at makita ang mga pagbabago. Maraming salamat po. Lahat ng ito ay aming tinataas sa iyong makapangyarihang pangalan. In Jesus' name. Yes, praise God. Glory be to God. Ayan, salamat sa Panginoon at welcome po sa ating OPM, our online prayer meeting. Dito lang yan sa Jesus Comfy Church. From Monday to Friday lang po ito. 7 to 8 p.m. Mapagpalang gabi. My name is Brother Yuche Espiritu. At ayan, sa pagpapatuloy ng ating gawain dito sa OPM, mamaya may babahagi tayo na magandang lesson at tiyak na kapupulutan natin ng magandang aral at isasabuhay natin ito. Sapagkat mga turo at aral na nagmumula sa Diyos ay kailangan nating isabuhay. Praise the Lord! Yes. Glory be to God. Good evening sa iyo, Brother Yuma, Sis Ingracia Omori, Sis Girly, ayan. Sis Naomi sa ating media ministry, Sis Ruth sa ating dance ministry. Praise the Lord. Mga servant leaders na patuloy na sumusubaybay at laging nagpapalukob ng pagpapala ng banal na spirito, banal na salita. At tila dito lang tayo na makakasugpong talaga ng paano tayo makakasunod. Hindi na sa ating sariling kakayanan, kundi tanging sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Praise the Lord. Good evening sa iyo, Sis Marge. Good Basher.
mapagpalang gabi sa lahat ng ating mga kapatid dito sa ating gawain dito sa ating OPM, maging sa ating physical gathering. At alam nyo ba mga kapatid, no, we are thankful because Jesus provided us something na tuwing every Sunday, no, na tayo physical gathering. Praise the Lord! Ayan, gusto nyo ba yan? Dahil naalala ko rito yung mga Israelites nasa Egypt. Talagang gusto ni Lord na laging sumamba itong mga Israelita na to. At gayon din tayo mga kapatid na gusto rin natin, no, na although meron pang ring pandemic, pero alam natin na gumagawa ang ating Panginoon sa mga bagay na yon. At gusto ng Panginoon, lagi tayong magpatuloy, no, sa kanyang gawain. Praise the Lord! Yes, sa ating kapatid sa China, Sis Realing Quaresma. Yan. Happy birthday nga pala kay Sis Realing Quaresma. Praise the Lord! Good evening sa iyo, si Cheryl Clarion. At yan, sige, patuloy tayo sa ating gawain. Tayo muna yung umawit. Thank you, Jesus. At ang ating aawitin mga kapatid is at tinanda to ng ating worship ministry. Praise the Lord. Glory be to God. Yan, sinabi mo, post nga po yung ating mga lyrics dyan upang tayo makasabay. Thank you, Jesus. Yan. Amen. Thank you.
Amen. Thank you, Lord. Sinabi mo. At ayan, makapangyarihan ng ating Panginoon kung ano ang sabihin ng ating Panginoon. Talagang ito ay gagawin niya. Kaya type mo lang dyan, amen. Kung nakaranas ka na kapatid ng mga pagpapala at pangako at sinabi sa iyo ng ating Panginoon. Praise the Lord. At ito yung mga naranasan mo na na-receive mo mula sa Panginoon. Praise the Lord. Thank you, Jesus. At ayan, salamat sa Panginoon. Yes, yes. Good evening sa iyo, Sis Ma, Brother Yuma. Praise the Lord. Ayan, good evening, Brother Edwin Malate. Praise the Lord. Ayan, ganito yung mga kasama natin, mga kapatid. Yes, at huwag natin kalimutan yung ating pagiging digital evangelist. Dito mga kapatid, tayo ay ginagamit ng ating Panginoon para sa kanyang kaharian. Gusto mo ba yon na magamit ka, no? Ikaw mismo, kapatid, para sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya maging willing tayo, maging ang buhay natin, isubmit natin sa Kanya at gawin natin yung mga pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Amen. Ayan, skip tayo sa ating coffee break at we're running out of time at maybe next week, no? At bukas naman, ibabahagi ito, yung ating Proverbs chapter 16 ng ating kapatid na si Brother JB. Amen. Yes, tuloy-tuloy lang at salamat sa Panginoon dahil kung kahit mayroong mga problema, mga technical problems sa ating ditong gawain, pero gusto ng Panginoon na lagi tayo magpatuloy. Kaya kapatid, no, gusto nung sabihin sa iyo ng ating Panginoon na lagi ka lang magpatuloy, no, sa lahat ng iyong gawain. Unahin natin ang ating Panginoon. At dito kapag ka inuuna natin ang ating Panginoon, tiyak na tiyak, no, uunahin ka rin ng ating Panginoon. Praise the Lord. Ayan, thank you Lord Jesus. At dadako na po tayo sa Word of God dito sa ating Proverbs, no? Kawikaan, chapter 24, verse 14. At maganda, mabasa niyan sa New Living Translation, no? NLT. Praise the Lord. At salamat din sa ating mga kingdom partners, kingdom builders, no? Na walang sawa na nagbibigay dito sa gawain sa church. At alam mo ba yun na in time, bibigay sa iyo, babalik sa iyo ng ating Panginoon ng hustong takal, siksik, liglig at umaapaw yung mga na i-contribute mo, no, para sa church, sa gawain ng Panginoon. At dito mga kapatid, sinasabi lang ng ating Panginoon na hindi natin siya kayang talunin kasi lahat ng bagay ay binigay na sa atin ng Panginoon dito pa lang sa lupa. Kaya wala man sino makakapag tapat ng mga pagbibigay natin. Kaya yung mga pagbibigay na yan, syempre galing din sa Panginoon yan at binabalik lang natin, no? Yung mga pagpapalang ito at we are thankful, no, na nakakaranas tayo ng mga blessings. At kung hindi ka pa nabe-bless mga kapatid, huwag kang magsawa, no, na mag-intay at yung promise sa iyo ng ating Panginoon, talagang makakamtan mo yan. Thank you, Jesus. Ano yan? Amen. Dako na po tayo sa Word of God dito sa Proverbs chapter 24, verse 14. Amen. Hallelujah. Sabi rito mga kapatid, in the same way, wisdom is sweet to your soul. If you find it, you will have bright future and your hopes will not be cut off. Manalangin po tayo mga kapatid. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa salitang ito at binhi na itatanim mo sa aming puso't isipan. Lord, tulungan mo kami Panginoon na ito'y tumubo, lumago at magkaroon ng maraming bunga, makita ang mga pagbabago. Lord, sa iyong salita Lord, makapangyarihan na nagbibigay buhay. Dito lang kami Panginoon magtitiwala at dito lang kami Panginoon kakapit Panginoon. Kahit na makaranas kami ng mga problema sa mundong ito, sa aming pamilya, sa aming trabaho Panginoon, ngunit ang salita mo ay magbibigay ng katuparan sa lahat ng mga ito.
Kaya Panginoon, kami nagpapasalamat, nagpupuri. Lord, tinatanggap namin ang lahat ng salita mo. Ito'y magbibigay sa amin ng pagbabago. Lahat ng ito ay aming tinataas sa makapangyarihang pangalan. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Glory be to God. Thank you, Jesus. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating OPM, our online prayer meeting. Dito lang yan sa Jesus Comfy Church from Monday to Friday, 7 to 8 p.m. Mapagpalang gabi. My name is Brother Huge Espiritu. At mga kapatid, nandito tayo sa ating pamagat na do not create wisdom on your own. Ayan. Huwag kang gagawa, no, ng kaalaman sa sarili mo lamang, no, ng pangunawa sa sarili mo lamang. At dito sinasabi pa, no, resolve conflict in truth and love, no, sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig, no. At have you ever wondered, mga kapatid, no, sa lahat ng mga decision natin sa buhay, no, tayo lumalagpak, no, nadadapa, no, sa lahat ng mga plano natin sa buhay, no, dito makikita mo nga, no, Brother Yudes, kapag nagplano ako, minsan talaga hindi nasusunod at maraming beses, no, na nakaset na, fix na yung goal or yung mga plans, no, pero yung plano natin is really not what you call this, yung very credible na tinatawag, no, hindi makapagpapatibay sapagkat yung mga plano rito, no, katulad ng mga buildings, no, nagpaplano sila, then suddenly bigla na lang maubusan ng budget or may nangyaring di maganda kaya hindi natuloy yung building. At dito, mga kapatid, in the same way, sinasabi rin na maraming tao na sinasabi rin, no, maganda yung decision ko, Brother Huge, no. Dito nagtitiwala ako sa decision ko. Maraming tao na nagsasabi ng ganyan. They are very proud na yung kaalaman nila, yung wisdom, no, na tinatawag, they think of it na hindi ito mawawalang bisa, no. Hindi ito magpapatuloy. Pero gusto ng sinasabi rito ng salita. Pero dalangin ko, no, marami kasing tao na talagang hindi naman talaga naniniwala sa Diyos, no, lalo na sa ibang bansa, no. Marami na hindi pa nakakarinig ng salita or hindi pa nabiblessed, no, ng mga salita. Pero dito, mga kapatid, sa lahat ng mga decision ng bawat tao, sinasabi niya sa sarili niya, tama itong plano ko. Straightforward itong plano ko, hindi mababali, no? At marami ka bang mga plano na ganyan, mga kapatid, no, na minsan nagpaplano ka sa buhay mo, pupunta ka ng abroad, ito yung paglaki mo, ito yung magiging title, no, president, no, President of the Philippines. At marami pang iba, no, hindi masama yung ganong plano, pero sinasabi lang dito na our plans do not create your own wisdom on your own. At gusto ng ating Panginoon dito, papaintindi sa atin, no, ng salita ng ating Panginoon na the wisdom of man, no, hindi siya talaga masasabi na magiging matatag. Hindi siya sinasabi na ito magtatagal to. Yung plano ko magiging successful ito at ito yung mangyayari, no, in the near future. Pero most of the time dito nakikita natin, no, nagfe-fail yung mga plans, no, sapagkat yung wisdom ng isang tao, mga kapatid, maraming lapses, maraming pagkukulang, no. At dito as masasabi mo na like for example, no, may nag-invite sa iyo, no. Nag-invite ka ng isang tao na attend ka dito sa church. No, yung pala hindi siya mananampalataya. Pero
patuloy ka lang. No, hindi mo naman kasi alam pero bali mo baguhin siya, no? At gusto ng ating Panginoon na malaman mo na sa mga desisyon na to kailangan natin, no, na ang wisdom na nagmumula sa Panginoon. And dito sinasabi, like for example pa, no, ni-invite ka, no, pumunta ka sa gatherings, attend ka sa gatherings, no, punta ka naman, pero yung gatherings na pala yun, funeral gatherings, no, may namatay. Hindi mo nga alam kung kamag-anak mo yun, pero pumunta ka naman. So, nagplano ka na pumunta ron, pero hindi mo alam, or hindi ka paplano na maayos, hindi mo inaalam kung ano yung mga kailangan maintindihan at malaman para makita mo na tama ba yung gagawin mong desisyon, no? At dito mga kapatid, sinasabi na many times, no, you will say to yourself na I will make a certain decision for myself, no. Yung decision ko hindi magiging incorrect at mali. Pero maraming tao kasi na nag-iisip na most of the time sila yung mga tinatawag na kapag naka-achieve sila ng mga bagay, syempre sinasabi nila sa kanya ng sarili, gawa ko yan pinaghirapan ko yan. Dito ako sa sarili kong kaalaman, no? Kaya na-attain ko yung mga bagay na yan. At dito mga kapatid, sa sobrang pagpaplano mo sa iyong sarili, no? Mula nung bata ka, sabi mo, magiging ma-attain ko na maging summa cum laude ako. And then, later on, na-achieve mo naman yung title na yun, then nagtrabaho ka at dito natanggap ka sa isang malaking company with a higher position, with a higher salary. Yes! Eto na! No, ito na! And then dito mga kapatid, hindi ka na kontento, ang ginawa mo, nag-ibang bansa ka, nag-abroad ka, baka may mas maganda pang opportunity. Kaya dito mga kapatid, sa pagtatrabaho mo bigla kang tumanda. Siyempre, Google ka ng malaking panahon, malhabang panahon para ma-attain mo yung pinapangarap mong goal or gusto mong makamit sa buhay mo. Pero dito nga kulang ka pa rin daw sa experience. Ha? Summa cum laude ka na nga, kulang ka pa rin sa experience? Paano nangyari yun? No? Kulang sa experience na hindi mo na-experience, kapatid, na maranasan mo na makasama yung pamilya mo, no? Umaba yung panahon, nasa abroad ka, hindi mo man lang nakasama yung pamilya mo. Pero sa mga pagpaplano, hindi masama na mag-abroad, pero mas important doon na kung sapat na yung time, mga kapatid, na ginugol mo ron, nakapag-ipon ka na. Dalahin ko, nakapag-ipon na tayo, then babalik tayo sa Pilipinas or saan man tayo nagmula, and then dito establish natin yung magandang relationship, no. Pero hindi nga nangyari yung ganun Kaya mga kapatid, sinasabi rin dito na we fail on our own decision and our plans, but dito sinasabi kasi natin walang guidance and most of the time, no, without this knowledge, no, na sinasabi, or itong wisdom na sinasabi, okay lang yan. Okay lang yan kasi alam ko yung mga bagay na yan in your own perspective, mga kapatid. But without the wisdom, the knowledge, sinasabi ron, yung knowledge without wisdom is meaningless. Totoo yun, mga kapatid. Sabi nga dito ni Charles Spurgeon, to know is not to be wise. To know how to use knowledge is to have wisdom. Amen. No, kailangan talaga merong wisdom. When you have that kind of knowledge, syempre, yung wisdom na yun, kapag ginawa mo at nagkaroon ng mga mabubuting bunga, ito yung tinatawag na wisdom, no. Kaya mga kapatid, in this lesson, dito matututunan natin, mga kapatid, na hindi tayo
didepende sa ating sariling pangunawa, sa ating sariling karunungan, because we are only just a human being, no, na tinatawag. Yes, minsan maraming magagalit, no, hindi lang ako human, matalino ako, no, hindi ako papayag na ganyan lang ang mangyayari sa akin. Kaya paglalaban natin yun, at dito nga hanggang kamatayan minsan paglalaban natin yun, no? Mapanindigan lang natin yung ating mga sinasabi. Pero sinuturo lang sa atin dito, mga kapatid, do not create your own wisdom by your own, no, by yourselves, sinasabi ron. Kaya dito maraming lumalagpak, nagfe-fail sa kanilang mga plano, because without the knowledge of God, minsan nagiging mapagmataas ang isang tao kapag sa sariling kakayanan lang nila natututunan o nalalaman ang isang bagay, no? Kaya I want to share this to you, no, these three things na kung paano natin makakamit yung true knowledge of wisdom, no, sa pamamagitan, no, ng salita ng ating Panginoon. Iko-connect natin to sa salita ng ating Panginoon. Number 1 point, no, create a spiritual perspective. No, when we say spiritual, it doesn't comes to our own spirit, but the spirit that comes with the Father who created us, no, to the God who created us. Ito yung spirit na yun, yung spiritual perspective na yun. Wala tayo nun totally, mga kapatid. Wala tayong kaalam-alam sa mga bagay na spiritually, but God wants us to teach us. Ito yung spiritual perspective, no? Ito yung ibibigay sa iyo. Ito yung sundan mo, kapatid. Ito yung magbibigay sa iyo ng magandang buhay, no? When you have wisdom, you will have a fruitful life na tinatawag. Kaya in Corinthians, mga kapatid, dito, no? Sa Corinthians, marami nagkakagulo, marami nag-aaway, no? Sapagkat hindi sila magkasundo sa kanilang mga idea, mga ideolohiya nila. Pero gusto ng dito pinapakita lang dito sa Corinth na itong talagang mga taong to matitigas ang ulo, no? Itong mga taong to na ayaw sumunod, no? Na sinasabi na Christian sila pero ayaw nila, no, sumunod sa salita na nalaman nila, sa magandang balita na natuklasan nila. Dito sinasabi na ano ba yung perspective mo, no? At maraming perspective, mga kapatid, sa family. May perspective dyan na pagkakanya-kanya, may perspective na pagkakabahabahagi. Ito ba yung perspective, spiritual perspective na tinatawag? Hindi. Ito yung tinatawag na human perspective. Parang kung ano yung naisip mo, yun na yun. Perspective ng isang tao yun. Pero without the spiritual perspective, mga kapatid, dito tayo nalilihis. Dito tayo nalalayo, no, sa tunay na turo't aral ng Panginoon. Kaya maraming bagay sa company, no? Ano ba yung perspective ng company? Kumita lang ba sila? No? Charis. Pero gusto rin, no, ang perspective nila ay makatulong din sa mga tao, sa hindi lang sa kumpanya pero sa mga tao na nangangailangan ng trabaho, no? That is their perspective na tinatawag, no? Although sa company mayroong mga division, may sales, may accounting, may support, no? Pero in division na yon, mga kapatid, dinivide lang sila dun sa pagkakabahabahagi nila para mag-function sila, no, katulad ng katawan natin, no. Meron tayong kamay, meron tayong mata, meron tayong bibig para magsalita. So those are division na tinatawag na may kanya-kanya silang perspective na pwede nilang gawin, na pwede nilang ikaw, kung marunong kang kumanta, marunong kang maging part ng media ministry or dito sa servant leaders, that is those spiritual perspective na pwede mong gamitin, no, para sa kaharian ng ating Panginoon. And those are the perspectives. Sabi nga dito ni Paul, no, division in the church in
1 Corinthians chapter 1 verse 10, sabi rito, mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo, no? Sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, magkaisa kayo at huwag magkabahabahagi, maging sa pagkaunawa at pagpapasya. Sa pagpapasya, mga kapatid, kailangan natin na we are united. Dito nga sa church, meron tayong mga meetings, no, na tinatawag ng mga servant leaders, mga members. Meron tayong yung decision, no, hindi lang sa isang tao, ngunit ito yung unity na tinatawag, no. They given their own perspectives sa bawat isa, at dito pinagkakasunduan with the help of the Holy Spirit. Syempre, ano ba yung makakapagpaluwalhati, no? Makakapag-honor sa ating Panginoon. Syempre, dito yung bawat perspective, no, ginagalang ng bawat isa. Then, ito yung perspective na tinatawag, spiritual perspective, no, na kailangan nating isabuhay, no, na nagmumula sa Panginoon. Those things, mga kapatid, kailangan natin yun. At minsan, nahihirapan tayo to adopt those kind of spiritual perspective kasi iniisip natin, ayaw natin magkaroon ng pagbabago. We don't want change, no? Sapagkat mahirap. Iniisip mo pa lang, mahirap na eh. Kakanta ako dyan. Parang every Sunday, mag-gather kami, or kaya every Friday or Saturday, magpa-practice kami, no? Time consuming, ayoko dyan, no? Kapatid, ano kayang perspective na kapag iniisip mo yun? That is your own perspective, pero without the spiritual perspective, kapatid, yung pananaw, no, na ano ba yung makakapagbigay, no, parangal sa ating Panginoon. Lagi na lang ba tayo, no, na magi-stay sa bahay, no, tuwing Sunday, dito na lang ako, nasanay na ako mag-online Sunday service eh. Kaya dito na lang ako. I'm comfortable. Kaya nga dito sinasabi, no, na yung bawat perspective ng tao is honored, pero without the spiritual perspective, mga kapatid, ito yung sinasabi na those perspective are meaningless, no? Sapagkat without the guidance of our Lord Jesus, without the guidance of His Word, without the guidance of the Holy Spirit, mga kapatid, lahat yan, mga kapatid, parang walang saysay. Hindi nagkakaroon ng accomplishment, no? Hindi nagkakaroon ng fruit na tinatawag, kasi hindi nanggaling sa Panginoon eh. Nakakita na ba kayo ng isang bagay na hindi galing sa Panginoon pero nagpapatuloy, no? Pero alam mo yung kapatid, na when you have those spiritual perspective na tinatawag, katulad ng mga salita ng Panginoon, binabahagi mo yan sa iyong mga mahal sa buhay, binabahagi mo yan sa iyong mga katrabaho. Invite kita, punta ka naman sa Sunday, no? Gusto kong makakasama ni Lord at maranasan mo yung mga pagpapala na hindi mo pa nararanasan sa iyong buhay. Those are spiritual perspective, mga kapatid. At sabi rito, we are the chosen people. Tinawag tayo ng ating Panginoon, no? Hindi mo alam na nasisinipupunan ka pa lang ng iyong magulang, ng iyong nanay, pero tinawag ka na ng ating Panginoon para maging kabahagi ng kanyang palatuntunan. Wow! Ayaw mo ba nun na parte ka, kapatid, ng palatuntunan ng ating Panginoon? In 1 Corinthians chapter 1 verse 1 to 3, mula kay Pablo na tinawag ayon sa kaloob ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus. Ikaw, balak mo bang mag-join, no? Sa isang grupo, no, na parang wala namang patutunguhan. Parang puro gulo, puro away. Pero dito tinawag tayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ng ating Panginoong Kristo. Sino ba yun? Siya lang yun nagbigay ng buhay sa atin eh. Siyempre, siya lang yung dapat nating i-honor, siya lang yung dapat nating paglingkuran, no? Although, siyempre, paglilingkuran din natin yung mga boss natin dito sa lupa, yung mga amo natin, sapagkat sila ay
ginawa rin ng ating Diyos upang makakatuwang, no? Makakatulong din at magbigay sa atin, no, ng mga iba pang kaalaman, ng mga tulong. At ito yung mga kapatid sabi rito in verse 2, para sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga tinawag upang maging kabilang sa sambayan. So, ibig sabihin mga kapatid, tayo tinawag ng ating Panginoon upang makabilang sa kanyang kaharian, para sa kanyang sambayanan. No? Tayo po dyan, amen, kung gusto mo makabilang sa sambayanan ng Panginoon, ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. No? Problema, tumatawag ka ba sa Diyos? Nananalangin ka ba? Nagbabasa ka ba ng salita ng Panginoon? Yes, nakikinig tayo, pero alam mo yung kapag nakinig ka, yung mental capacity natin, parang kapag na-receive mo yun, mamaya-maya lang, in just 15 seconds, or minsan 5 minutes, or 1 minute, dito nawawala na agad yung mga sinabi. Pero once na pinag-aralan mo yan, kapatid, na once ninamnam mo yan, kapatid, yung salita ng Panginoon dito, mga kapatid, nararanasan mo yung mga spiritual perspective na gustong pagawa sa ng ating Panginoon. Amen. My point number 2, address the root of the situation. Kailangan pinipinpoint natin yung mga bagay na mali. Kailangan kapag ang isang tao, no, na tinawag na Kristiyano, kailangan na pinipinpoint niya yung mga kamalian, no, hindi yung kamalian ng kapatid mo, hindi yung kamalian ng asawa mo, ng anak mo, ngunit yung mga kamalian na ginagawa mo sa buhay mo, no. Yes, masakit, pero sa akin din nasasaktan ako kapag nagbabasa ako ng salita ng Panginoon. Dito tinatamaan ako, kapatid. Alam mo yon, na personally nangungusap sa atin ng ating Panginoon, no? Kasi pinipinpoint ng ating Panginoon yung mga maling gawa natin. At sabi, kung meron mga ibang issue sa church, no, kailangan ipinpoint yan. Kung merong nagalit sa'yo, no, at dito nasaktan siya dahil nagalit siya sa'yo, or lapitan mo siya, mag-usap kayo, at dito magpaliwanagan kayo, at dito yung sinasabi na address the root of situation. Ano ba yung problema, sis? Ano ba yung problema, bro? Baka pwede naman natin pag-usapan yan, na we are kailangan ma-resolve natin yan. Hindi nalilipas ng mahabang oras, ng mahabang araw, kailangan ma-resolve na agad yan. Kasi kapag lumalaki at umahaba yung panahon, no, tanim ng tanim dyan. May nagtatanim dyan. Ang masamang espiritu ang nagtatanim dyan. Yung kaaway ay nagtatanim dyan sa puso mo, dyan sa isipan mo. Huwag mo nang batiin yan kasi kita mo naman, serve na serve sa church, pero ganyan naman din ang pag-ugali. No? May mga bagay at dapat nating i-pinpoint, no, sa mga bagay na hindi natin, mga maling nagagawa natin, mga kapatid. Dito, we need to pinpoint those things because this issue or this conflicts, kapag ka ito'y lumaki, mga kapatid, minsan napapalayo ka na. Minsan nawawala ka na sa sirkulasyon. No? Nawawala ka na sa direction papunta sa Panginoon. No? At ang focus mo, mga kapatid, yung focus mo, yung taong yan. No? Kung hindi yan aalis dito, ako ang aalis. Alam mo yun, ang hirap, no, sa isang church or sa isang family na merong mga bagay na ganun. Kailangan mai-address agad yung ano na yan, mga kapatid, yung conflict na yan or yung situation na yan, yung problema na yan in a possible earliest time. Kasi kung pag lumaki yan, yun yung mangyayari. Sabi rito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 12, dito si Paul immediately address those issue, no? Inayos niya agad, pinagsabihan niya agad yung mga tao dito sa Corinto. Sabi rito, ito ang tinutukoy ko. May nagsasabing kay Pablo ko, may nagsasabing ako naman ay kay Apollos,
May iba naman nagsasabi kay Pedro ako at may iba naman nagsasabi ako ay kay Kristo. No? Sa church maraming pagkakabahabahagi, mga kapatid, no? Sa pakikinig lang ng OPM, baka meron lang hindi natin alam, God knows, no? Monday to Wednesday kay pastor ako. Kay Pastor Ban ako. Thursday kay Brother Yuj ako. Friday kay Brother JB ako. Bakit? Nahati ba si Kristo? No? Si pastor lang ba yung ipinako sa krus? No? Binautismon ba kayo sa pangalan ni Brother Yuj at ni Brother JB, mga kapatid? No? Dito nagkakabuklod-buklod na tayo. Sabi rito, huwag tayo magkabahabahagi because we are part of the body, no, na tinatawag, and the Lord Jesus Christ is our head. At kailangan, mga kapatid, let us break those divisions in conflicts in the church, into ourselves, no. Minsan kasi personally dito sa atin nagmumula yung mga problema na yan. But God's want us to be, alam mo yun, yung in ordinance, no? Parang maayos na tinatawag. Gusto ng Panginoon na tayo ay hindi nagkakawatak-watak, hindi tayo nagkakagulo-gulo. Kaya, mga kapatid, as a Christians, we need to resolve those conflicts. And focus on God alone, no? Kapag ka nag-focus ka sa mga tao, syempre distracted ka na. Ang gawin mo, pumikit ka, no? habang pumapasok ka sa church, nakakapikit ka. Pero hindi ganoon. Ibig sabihin, isipin mo lang si Lord, no? Siyempre, habang naglalakad ka, isipin mo si Lord. Lord, kasama kita. Lord, ano man yung mga nangyayari sa paligid ko, kasama kita. So, those kind of perspective and pinpointing those problems, mga kapatid, ito yung binibigay sa atin Panginoon, yung wisdom na to. Kaya, mga kapatid, napakaganda, no? Napag-aralan yung wisdom, yung karunungan. At dito sa point number 3 ko, mga kapatid, keep your eyes on Jesus. No? Focus alone on Jesus Christ, in Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Alam niyo yun, yung mga problema na to, yung mata ng isang tao, no? Kapag ka nakabukas siya, nakikita mo yung nasa harap mo. Kaya dito, mga kapatid, sinasabi ng ating Panginoon na focus ka lang, no, sa ating Panginoon. Kung meron mga situation na hindi kayang i-resolve or meron kang mga problema sa iyong sarili na hindi kayang i-resolve, mga kapatid, no, huwag mo tignan yung sarili mo sapagkat limited yung capabilities mo. Limited yung kalakasan mo. Limited yung knowledge mo. Yung karunungan mo, pero yung karunungan na nagmumula sa Panginoon, mga kapatid, yun, limitless yun, mga kapatid, walang hanggan, no? Gusto mo maranasan yung katulad ni Solomon na yung wisdom na binigay sa kanya ng Panginoon, no? Napakaganda nun, mga kapatid, and in every time, in every situation, no, ano man ang nangyayari sa buhay natin, we need to be thankful, no? Mainit ang panahon. Lord, thank you kasi nararanasan ko yung init ng pagmamahal mo. Malamig ang panahon. Lord, salamat sapagkat may ganitong panahon at nare-refresh kami. Thank you, Lord. At we need to be thankful at all times. At dito, mga kapatid, sinasabi lang sa atin ng ating Panginoon, focus. Focus ka lang. Focus ka lang sa Panginoon. Focus ka lang sa salita ng Panginoon. Magpa-guide ka sa banal na spirito, no? Sabi rito, 1 Unang Korinto, no, dito sa chapter 1 verse 4, lagi kayong magpasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang ibinibigay niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay. No, nagiging masagana kayo sa lahat ng bagay once you are connected to our Lord God. Mga kapatid, dito nagiging masagana ang iyong buhay. Na-experience mo ba 'yon, mga kapatid?
Many believers experience that, and we want you to experience that, mga kapatid. We need to be to learn how to be thankful at all times in all kinds of situation, mga kapatid. Maging ito man ay maganda, no, may mga pagpapala man na dumarating sa iyong buhay, gusto ng Panginoon na maranasan mo na lagi ka magpasalamat. Magpasalamat ka naman dyan. Sabi mo, thank you Lord. Thank you Jesus. Salamat sa Panginoon. Salamat sa mga nag-comment. And hindi ka magko-comment dyan. Mga kapatid, parang the wisdom of God, ayaw mong ibahagi yung pagpapasalamat mo sa Panginoon. Kaya comment mo na ba dyan? Comment mo na dyan. Thank you Jesus. Thank you Lord God. No? At napakabuti ng Panginoon. Napakaganda ng kanyang mga sinasabi. No? Marami pa. At hindi ko na nga maubos tong mga tong mga topics na to, pero ang haba na ito, pero ito lang, dito lang binubuod natin yung ninanamnam natin. Pero sa iyo kapatid, it's your part, no, to have and to experience this kind of blessings, no, nang gagaling sa ating Panginoon, tong wisdom na to na nagmumula sa Panginoon. Kaya mga kapatid, do not create your own wisdom at dito, resolve conflicts in truth and love. Sapagkat yung truth, mga kapatid, yung katotohanan, sa Panginoon lang nagmumula. No? Hindi sa tao Sapagkat ginawa lang ang tao. Kung tayo, katotohanan, malamang i-consider kang Panginoon. Pero, hindi mo ginawa yung sarili mo, kapatid. Yung pag-uutak mo, hindi mo ginawa. Yung bibig mo, hindi mo ginawa. Pero, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang totoo, at ito, siya lang naman talaga may katotohanan na siya, meron pang pagmamahal. Yung katotohanan na yun at pagmamahal, mga kapatid, pag pinagsama mo yun, yun yung wisdom ng Panginoon. No? At, mga kapatid, napakaganda. At, bilang Kristiyano, sama-sama natin, no, pag-aralan at gusto natin na maintindihan at malaman, no, kung ano ba yung wisdom na tinatawag. Ang wisdom na to, mga kapatid, hindi sa sarili natin, no, hindi sa ating karunungan, hindi sa ating sarili, no. At napakaganda ng binigay ng Panginoon, yung kanyang buktong na anak. What a wonderful wisdom of God. Na tayo mga makasalanan, nandyan handa na yung impyerno para sa atin. Pero, ang ganda ng wisdom na pinapakita ng Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, dito, binigay niya, at binahagi niya, maging buhay man ng ating Panginoon ay inalay niya para sa atin, para tayo ay magkamit, no, ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, naisip mo na ba kung ikaw ay pinaglalaban mo yung wisdom na yan sa sarili mo? Without the blessing and without honoring God, without thanking God. Mga kapatid, just come to think of it na yung isip natin, yung karunungan natin, no, binigbigay ng Panginoon yan. Kaya gusto ng ating Panginoon na yung wisdom. No? Wisdom is a wonderful thing na tinatawag. Kabutihan. No? When you have those knowledge, mga kapatid, those knowledge is just only an idea. Kaalaman lang yan. Pero when you apply that knowledge, no, sa kabutihan, yun yung tinatawag ng wisdom. Merong wisdom ng mga gawa ng kaaway, pero hindi nagtatagal. No? So, we do not consider those things as wisdom. But the wisdom of God, that coming from God alone, is the best things, no? Na pwede nating yakapin, pwede nating
namnamin, pwede nating sa buhay, pang tayo ay magkaroon ng pagbabago. Pang tayo ay maligtas. At gusto kong gamitin ng ating Panginoon sa mga karunungan na sa bagay na to. Maging sa pagbabahagi ng kanyang salita, maging sa gawain. If you are if the Holy Spirit is speaking to you, kapatid, na magpagamit ka sa church, para sa Panginoon, mga kapatid, obey mo lang. Experience mo lang yung perspective na tinatawag na nagmumula sa Diyos. At dito, mga kapatid, you will experience those things na sasabihin mo, yung mga bagay pala sa mundong ito, talagang panandalian lamang. Yung kaalaman, yung mga kaalaman natin, in technology, panandalian lamang yan, mga kapatid. Hindi magtatagal yan. There will come a time na dito, darating yung ating Panginoon, pang siya'y babalik, pang tayo ay sunduin, o pang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya, kapatid, sabayan mo ko sa panalangin ito. Alam ko na marami sa atin na nagmamataas dahil sa karunungan na na-acquire natin sa mundong ito. Pero yung karunungan na yun, na nagmumula sa Panginoon din. Binigay ng Diyos yan para gamitin mo sa kabutihan, para sa kanyang gawain, para sa kanyang kalwalatian. Kaya, kapatid, kung hindi mo pa na-experience na magpagamit sa Panginoon, na magamit ka at mabago ang buhay mo, babago ang buhay ng ibang tao, higit sa lahat ang iyong pamilya, mga kapatid, choose wisely. Choose the wisdom that comes from God. And dito, mga kapatid, sabayan mo ako sa panalangin ito na nagmumula sa iyong puso. Bukas mo ng iyong bibig. Sabihin mo, Panginoong Hesus, patawad po. Marami po akong pagkukulang. Nagmamataas po ako, Panginoon. Hindi po ako sumusunod sa iyo, Panginoon. Panginoon, patawarin mo po ako. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko ang aking puso. Pinapapasok kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, tulungan mo po ako makapanatili at malaman ang iyong kaalaman, ang pangunawa na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ibigay mo po, Panginoon. At tuluyang, Panginoon, ang kaalamang ito ay magamit namin, Panginoon, para sa iyong kariyan. Salamat po. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Glory be to God. Sumabay ka ba, kapatid, sa panalangin iyon? Binukas mo ba ang iyong bibig upang humingi ng patawad sa Panginoon? Kung ginawa mo yung, kapatid, congratulations, pinatawad ka na ng Panginoon. Gusto lang ng Panginoon na magpatuloy ka. At gusto lang ng Panginoon na yung wisdom na nagmumula sa Kanya ay magamit mo sa iyong buhay upang ito'y lumago at magkaroon ng maraming bunga. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon sa mga bagay na yan. Gusto ng Panginoon na palawakin ka, ang iyong kaalaman, at tutulungan ka ng Panginoon. There is nothing impossible with God. Kung ikaw kulang ka sa karunungan, kapatid, lumapit ka lang sa Diyos at bibigyan ka niya. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. One more time, let us pray for one another. Heavenly Father, we thank you. We praise you. We honor you, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, sa karunungan, Panginoon, ay pinagpala mo sa amin. Itong wisdom na to, Lord, ay magamit namin sa kabutihan, para sa iyong kadakilaan, para sa iyong church, Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon. Magpapagamit kami sa iyo, Panginoon. At itong buhay na to, Panginoon, na hiram at
ibinigay mo, Diyos. O Diyos, ikaw lang, Panginoon, ang magpapala nito. At salamat, Panginoon, at tulungan mo kami, Lord, sa lahat ng oras, Lord, aming pagtatrabaho, ang mga nagbi-business, Panginoon, tulungan mo kami na lumago pa. Bigay mo po, Panginoon, ang wisdom na to, Lord, na kailangan namin sa aming mga gawain. Without your wisdom, Lord, hindi namin magagawa mga bagay na makakapagpaluwalhati sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, upang kami ay magamit mo. Mga kapatid namin may mga kapansanan, O Lord. Mga kapatid naming nahihirapang huminga, may mga sakit, Panginoon, na nahihirapan, Panginoon, upang sila'y gumaling, nawawala ng pag-asa upang sila'y gumaling. Lord, nasa iyong pag-asa, nasa iyong kagalingan, Lord. At this moment, Lord, with the power of the Holy Spirit, Lord, we command the evil spirit in their body, Lord God, to go away in the name of Jesus. In Jesus' name, we rebuke the work of the evil in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Tinatanggap namin, Panginoon, mga kagalingan nito. At hindi na ito muling babalik pa, Lord, sapagkat kami ay nilinis mo na. Kami ay pinapakabanal mo na, Panginoon. Salamat po, O Diyos na Ama. Lord, sa iyo kami magtitiwala. Sa iyo kami mananangan. Sa iyo kami sasamba at magpupuri. Sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Panginoon, sa iyo lahat ang papuri at pasasalamat, pagsamba sa makapangyarihan mong pangalan. In Jesus' name, Amen! Praise the Lord! Glory be to God! Yes! Hallelujah! Na-bless ka ba, kapatid? Tayo mo dyan, Amen! At salamat sa Panginoon kung na-bless ka. At nalangin natin, no, na lagi tayong magbahagi ng salita ng ating Panginoon. Lagi natin i-share yung salita ng ating Panginoon sa ating mga mahal sa buhay. Kung na-bless ka, ako rin nabibless dahil sa inyo. At dahil nandiyan kayo, dahil kapiling namin kayo, at sa bawat oras, from Monday to Friday, lagi namin kayo nakakapiling dito sa gawain dito sa OPM. At dalangin natin, no, palawigin pa ng ating Panginoon itong gawain ito. At dalangin natin na mas lalo pang dumami at yung mga kaluluwa, no, na kailangan na masalba, no, at magamit ka sa kaluwalhatian at sa salvation ng iyong mga mahal sa buhay. Praise the Lord. At salamat sa Panginoon. Salamat din sa patuloy na pagsubaybay dito sa ating gawain. At kung naranasan mo mga pagpapalang ito at na-bless ka, mga kapatid, ano pang hinihintay natin? Let us declare, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it in Jesus' name. Amen. Powers in you, Messiah. That is our Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Salamat sa ating gawain dito sa ating OPM, our online prayer meeting from Monday to Friday, 7 to 8 p.m. Mapagpalang gabi. My name is Brother Huge, and bukas, mga kapatid, let us wait and let us hear the word of God that will be shared by our brother JB. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. God bless you all. Good night.